So mga kaibigan, mga kababayan, kamusta na ho kayo? Maligayang pagbabalik po. Pasensya na ho, ngayon lang tayo nakapag-update sa lagay ng ating panahon, no? Natapos na ho kasi yung mga bagyo. So ngayon ho, no, bago tayo magsimula, huwag niyo po muna kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating channel at pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, nagbabalik tayo. Meron ho tayong tropical cyclone threat potential na inaabangan po or minomonitor, binabantayan mga kaibigan, no, para sa nakakaunawa. So ito ipapakita ko sa inyo ay na rin ito sa pagtatala ng pag-asa, no. Sa kasalukuyan ho ay wala ho tayong minomonitor na bagyo or low pressure area na nasa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero ito, take note mga kaibigan, by week 1 at week 2, meron ho tayong i-monitor. Dito ho muna tayo sa week number 1, December 11 hanggang December 17. Meron po tayong nakita dito, no, nabanta po ng tropical cyclone, no, pero maliit yung tsansa na maging isang ganap na bagyo. Nakita nyo, nasa kulay yellow siya, ibig sabihin nito, low chances po na maging isang ganap na bagyo. So pagdating naman natin sa week 2 mga kaibigan, by December 18 hanggang December 24, disperas po ito ng Pasko mga kaibigan. Nakakalungkot man dahil siyempre, no, posibleng maging maulan ang ating Pasko. Inaasahan to mga kaibigan na moderate po yung chance na magkaroon tayo ng bagyong papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero huwag ka muna malungkot kaibigan, chance pa lamang ito at posible itong magbago. Posible itong maging bagyo or posibleng malusaw bago man ho pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. So ito yung pagpapaalala sa atin na maging handa tayo mga kaibigan. Usually ganito naman, no, na kung naaalala ho ninyo, no, 2021 ay may super typhoon na tumama sa atin, which is kung titignan po ninyo, nauulit yan, no, tuwing Disyembre. And hopefully nga po, hindi ito maging isang ganap na bagyo. Dahil kapag naging bagyo, itong tropical cyclone threat potential, tatawagin ho itong bagyong Kerubin sa loob po ng ating bansa. Pero bukod ho dyan mga kaibigan, alamin muna natin yung forecast weather condition natin. Kung bakit ho ba patuloy yung pag-uulan, no? Talagang ilang araw na ho mga kaibigan. As of now mga kaibigan, meron ho tayong shear line na nakaka-apekto po sa eastern section po at central, kasama na rin ng southern portion po ng ating bansa. At meron din tayong northeast monsoon na nakaka-apekto sa northern at the rest po ng central Luzon po mga kaibigan. Ang ilang bahagi ng ating bansa, easterlies. So tatlong weather system pa rin na nakaka-apekto sa ating bansa, kaya hindi nakakapagtaka na tuloy-tuloy pa rin po yung pag-ulan. Maya alamin natin mamaya, no, yung mga lugar po na patuloy na makakaranas ng pag-uulan. Pero bago ho yan, ito pa kaibigan, yung forecast weather condition natin sa area ho ng Metro Manila, Calabarzon, Nueva Ecija, Bulacan, Aurora, Camarines Norte, Camarines Sur, at Catanduanes. Asahan pa rin dyan ng maulap na kalangitan at meron mga isolated lake trains to heavy rainfalls and thunderstorm pagdating po sa gabi. Dahil huyan sa shear line, no, at naasahan yung pagbabaha sa mababang lugar at landslide naman po sa mga landslide prone area. Samantalang ho mga kaibigan, dito naman po sa area ng Eastern Samar, Dinagat Islands, Surigao del Norte, kasama na rin ho ang Surigao del Sur, asahan pa rin natin dyan, maulap ang kalangitan at inaasahan hanggang bukas yan. Dahil pa rin yan sa easterlies or yung mainit na hangin po na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. So impact nito, posible din pagbabaha sa mababang lugar at chance ng landslide sa mga landslide prone area. So mga kaibigan, dito rin naman tayo, no, sa area ng Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. Asahan din natin dyan ang maulap na kalangitan at merong mga isolated light rains and heavy rainfalls pagdating sa gabi dahil naman po yan sa tinatawag natin na northeast monsoon or hanging amihan. Chance ng pagbabaha sa mababang lugar at landslide sa mga landslide prone area. Samantalang dito naman mga kaibigan sa Ilocos Region, the rest ng Cordillera Administrative Region, kasama na rin ng Central Luzon, partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains dahil pa rin sa hanging amihan. So inaasahan din ang posibleng pagbabaha sa mababang lugar at landslide din sa mga landslide prone area. Ang ilang bahagi naman ng ating bansa na hindi ko nabanggit mga kaibigan ay patuloy din maaapektuhan ng easterlies, no? Kaya mag-ingat tayo mga kaibigan. Kahit wala ho tayong bagyo ngayon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, parang bagyo yung pag-uulan, no? Talaga nakakalungkot. So ito mga kaibigan, asahan natin na
Ngayong araw, heavy to intense rain ang posibleng maranasan na merong 100 to 200 mm sa pag-ulan dyan sa Quezon at Camarines Norte. Moderate naman to heavy rains na merong 50 to 100 mm sa pag-ulan sa Aurora. Bukas ho naman mga kaibigan, heavy to intense rain na merong 100 to 200 mm na pag-uulan ang asahan sa Quezon. Moderate naman to heavy rains, 50 to 100 mm sa Aurora, Camarines Norte at Camarines Sur. Pagdating naman ho ng Friday, December 13, asahan naman natin ng moderate to heavy rains. Meron 50 to 100 mm sa pag-uulan sa Aurora, Quezon at Camarines Norte. Posible pa yung magbago mga kaibigan at habang patuloy nga po ang pag-uulan dahil sa tatlong weather system, Shirley, Easterlies at Northeast Monsoon, ay minomonitor natin yung sama ng panahon na posibleng pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility o yung banta ng panibagong bagyo na posibleng mabuo bago ho magpasko or Christmas Day. So manatili tayo nakaantabay, naka-like at naka-subscribe sa ating channel mga kaibigan ko para ma-update ko kayo sa mga susunod nating kaganapan. Once ho kasi na pumasok or meron tayong ma-check, ma-monitor ng mga low pressure area at mga bagyo, tuloy-tuloy na ho yung update natin mga kaibigan. No? Kasi nga naman, pag nag-update tayo, minsan nakakatakot din naman, no? Wag puro bagyo. So pag may bagyo, doon tayo talaga patuloy na nag-update. So, manatili tayong naka-update at handa sa anumang lagay ng panahon. Maraming salamat po sa inyong lahat.